Ayan. Good afternoon sa inyo. Kumusta kayo? Nasa shoot tayo ng bago nyong pelikula. Yes, We're really grateful sa new project po namin sa horror movie. And yeah, we're looking forward sa mga eksena po, like mga horror scenes. And it's gonna be our first project on the big screen. Sobrang tagal na namin pinapangarap to as a love team. And we just- After nung series namin. yeah. So kung nagpakilig kami noon, mananakot naman kami. Mahilig ba kayo sa horror? Ako, mahilig ako sa horror, basta ano siya, like Philippine horror, yung mga stories. Sa ibang bansa hindi masyado, basta fan ako ng mga horror films dito sa Philippines. I get scared so easily. So, hindi po talaga ako fan ng horror. Nakapag-try na ba kayo manood ng horror together? Yeah. Okay? Oo. Oh yeah. Before this project, nag-try kami mag-watch ng horror para may idea siya. Because ako, hindi na ako new sa sa horror, mga genre, pagdating sa series or film. Kasi yung mga dati kong mga past projects, horror talaga. So yun, excited ako na magkasama kami dito sa new genre. Kailan sinabi sa inyo tong project na to? Sinabi sa amin, bare months na eh. I think it was around September of 2025. Pinit siya. No, earlier. I think it was like around August or August or basta September. Right after our series, siguro months after, Yeah. matapos yung Avenues of the Diamond, na-pitch na sa amin na we're gonna have a movie together. Yeah. May pressure ba sa part nyo na from the small screen, big screen naman kayo ngayon? Yeah, there's a lot of pressure. Hindi naman mawawala yun. Pero, yeah, sobrang na-pressure kami since other Viva love teams din, New Gen love teams also had their movies and sobrang naging successful talaga siya. So, pressure sa part namin na to keep up with them din, syempre. Yeah, same. Like na kaka-pressure lalo na pag big screen cause iba yung promotions din. Tapos mas grabe dapat yung effort na ma-reach namin yung wider audience talaga. Na mapabalik namin sila sa mga sinihan, hindi lang sa online. Sa tingin nyo, ano yung mga natutunan nyo sa paggawa ng Avenues? Tapos may Hell University din kayo. Ano yung mga natutunan nyo doon na pwede nyong ma-apply ngayon na parang ibang level naman na ngayon sa theatrical release na? Siguro yung discipline as actors na we get into character kasi we're juggling the movie and we'll help you at the same time. So, medyo different genre din naman siya since yung Helyo naman is more of like thriller, suspense, ganun. So it's really our job to really get to know our characters more and to give justice to the roles. Yeah, yun din. Same din sa kanya. About sa character, like, yung mas pag-igihan pa yung pag-portray sa mga characters. And mas ma-reach pa namin yung wider audience cause mas dapat doble effort talaga once na sa big screen ka. So yun, parang right now, nag-start kami, katulad before, nag-start kami like to do content. And yun, nag-effort kami, like double effort. Yan yung pagkaka-differentiate din ng characters namin na dapat pag nakita na kami ng mga tao, pag pinanood na nila to, hindi na nila makikita si Clyden, hindi si Reyes, hindi si Samantha, kundi ibang tao, ibang character na yun na po-portray namin. And syempre, malaking factor din yung fans nyo na sumusuporta sa inyo. Ano yung mga natututunan nyo sa kanila? Always be grateful to them, to each supporter, and parang siguro to maintain a healthy, like good relationship din with the fans, no? Parang we get to converse with them whenever we have the chance to meet them and say thank you kasi syempre kung di dahil sa kanila yung success ng AOTD hindi talaga mangyari without them. Yeah, and na-witness namin yung hindi lang yung growth ng solo fandom sa amin, pero yung growth ng love team fandoms din namin. So nakakatuwa na from like ganito lang, konti lang, palaki ng palaki, and mas nakikilala kami ng marami. So yeah, really grateful sa fans cause hindi lang nila kami sinusuportahan sa like sa mga mall shows or ganyan, but sobra silang active when it comes to posting us on social media. Meron bang parang remarkable na anecdote kayong masashare na may lumapit na fan, may nag-message na fan na talagang tumatak sa inyo?
siguro on my part, after ng Avenues, a lot of med students messaging me, and when I went back home sa Davao, may mga nakakasaluma akong med students din. So, parang sinasabi nila kayo pa inspiration ko sa pagpatuloy sa pag-aaral ng med, nung napanood nila yung Avenues. Ayun po, that specific time. Sa akin naman, kasi yung character ko sa Avenues of the Diamond, si Samantha, siya yung listener sa Barkada. So marami nang may message sa akin ng mga fans na parang sinishare nila yung araw nila, yung problems nila, na parang may iba dito na, ate, I know na like hindi mo ito mababasa or hindi ka makapag-reply, but I just wanna share something about myself. Ito yung pinagdadaanan ko. I'm really grateful sa character mo kasi ganyan, mga ganong ano. So nakakatuwa siya. Like, kahit hindi ko man sila nare-replyan lahat, parang at least nagiging okay sila because of yung characters namin, yung presence namin pag nakikita kami. Anong pwedeng message nyo sa fans and anong pwedeng i-expect pa nila sa inyo? Message namin sa fans, maraming salamat sa pagmamahal at suporta. Grabe yung mga pinagdaanan natin. From like, konti pa lang tayo, palaki tayo ng palaki. So really grateful po sa lahat ng efforts nyo. Mapapunta sa mga like shows and sa online. Grabe yung pagsuporta nyo. So I hope na hanggang dulo tayo. And yeah, abangan nyo yung mga upcoming projects namin. Like itong horror film na ginagawa namin. And other series pa. Yeah, we're so grateful for each and every one of you guys. Kasi tuwing may mall show siya, tuwing may mga shows ako sa like any parts of the Philippines, or may shows kami, like mall show, gano'n. As in, they're there, they're everywhere. Hawak yung banners namin. As in, naalala namin, nakikita namin yun. So, sobrang grateful namin sa inyong lahat talaga. As in, thank you guys. At saka without you guys, parang hindi rin kami magiging successful, you know, as a love team or as solo. Of course, yes. Yeah, so really, thank you. And syempre, speaking of your fans, marami rin kinilig sa Japan trip nyo. Anong pwede nyo makwento tungkol doon? Well, Matagal nyo ba na bang pinlano yun? Oo. And syempre, dream come true din para sa'yo yung Disney Sea. yeah. Yung Japan trip kasi, ay shit. Kami talaga yun ng ate ko. But dahil first time ko mag-Japan, and yung sister ko, first timer din. So, we really don't have any idea kung ano yung gagawin namin, paano kami magko-commute papunta dito, ganyan. So sabi ko, nag-asa ko na, you wanna join us? Ganon. And umuha naman siya. So sabi ko, mabuti na lang nagtugma-tugma yung schedule namin. So ayun, sobrang happy naman at na-enjoy namin ng sister ko yung Japan because of him. Because siya talaga yung nag-asikaso, nag-help sa amin para mas ma-explore namin yung Japan. And yeah, yung Disney Sea, isa sa mga favorite ko talaga yun na pinuntahan namin. Kasi wala, parang na-feel ko na parang I'm a kid again. Alam mo, yung childhood dream ko talaga makapunta sa isang sa Disney, like kung Disney Sea siya or Disneyland, gano'n. So yeah, grateful for that experience. Yeah, tour guide talaga ako doon. Actually, binayaran nila ako para sa mga. Okay, hindi naman. Joke lang. So ayun, isa sa mga highlights nga namin yung Disney kasi sabi ko sa kanya, yung Disney Sea na pinuntahan namin, that's the only Disney Sea in the world. So, kung pupunta man siya na ibang lugar, syempre Disneyland. Yun lang talaga nakikita ng Disney Sea. So gusto ko lang ma-experience niya. Mm. May bagong discoveries ba kayo sa isa't isa? Dahil dun sa trip na yon? Hindi niya kaya mag-commute na wala ako. Mahina ako sa direction. Ang na-discover ko sa kanya, very patient siya. Because dahil first timer kami ng sister ko, lahat ata nasulok ng lugar. Picture, parang siya na, sige, wait lang picture lang kami. Parang naghihintay lang siya doon. Very patient siya, very understanding siya. Yeah. Patient ka daw. Oh, sobra. 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 Lalo na pagdating sa kanya. Oh, sobra. Oo yun. Sobra. Hindi, sa totoo lang, patient siya talaga. Yeah. Sa lahat ng bagay, mapa on and off cam. Whenever I need him, or may kailangan akong favor, nandyan siya for me. And, yeah. And I think yun din yung maganda sa working relationship namin and relationship off cam. Kasi parang doon kasi parang doon nagkiklik yung ano namin, I'm patient, I understand her. Pero minsan naman, pag may mga times na hindi kami magkasundo, parang I put her in their place naman din minsan. And she also puts me in my place whenever I need to be. Yeah. Binabalance namin. Yeah. Always. Okay, thank you sa inyong dalawa. Thank you po. Thank you. Thank you.